Dako tayo sa ating pag-aaral ngayon. Nag-start tayo sa pag-aaral po natin ng sa 1 Samuel. Naka-start tayo ng chapter 1 and chapter 2. So last week, sino yung ating siguro, masabi natin, main character? Si Hannah. Main character din ng buhay ko si Hannah. Thank you. Asok, no? Ayan. Pero, ayan, main character ng Bible story natin ay si Hannah sa Bible. And we have focus yung study na yun because that is the focus of the context din naman. It's about prayer. Yan. And prayer, again, hindi siya yung wishy-wishy lang na kapag sana. Alam mo yung pag gutom ka, sana may dumating na pag. Hindi lang gano'n, no? Actually, prayer is literally a communication. Okay? It's a conversation with God. And again, prayer is not simply asking. It's not just asking for supplies. Prayer po is learning, getting the heart of God. Okay? Hindi yun yung tipong sinasabi nila, di ba? I heard this quote many years ago, the hands and feet that moves the will of God. Aba, grabe. Yung Diyos na napakalaki na iurong ng tuhod at kamay mo. Dahil nanalangin ka, walang nagawa. I don't believe that. Prayer is not aligning God's will to you. It's you aligning your will to God. Okay? Yan po ang prayer. Kaya napakaganda ng prayer life. Kasi nandoon na mas lalo kayo nagkakaroon ng intimacy ng Panginoon. It's something na hindi natin kayang ipaliwanag basta-basta sa iba. How can you talk to an invisible, to that spirit, to that God na hindi nyo nakikita? Well, pwede tayong mag-aral ng isa pa niyan na topic, but infallibly, hindi natin maitatanggi na ang Diyos po natin is existing. No? He is creator, He is savior, He is sovereign, so on and so forth. Ngayon po ang pag-aaralan natin, yung dumating na. Okay? Sino to? Si Samuel. Yan, hindi si Pastor Sam. Though si Samuel din pangalan ni Pastor Sam eh. Okay? Si Samuel na yung siguro para magiging main character natin. And kagaya na nakikita nyo, ang title is Hearing and Obeying God. But the very topic that we are going to talk about is how can we discern, recognize, and respond to God's voice. Ngayon, to start, let me ask you this. Nagkaroon ba ng pagkakataon na may tinatawag ka, tapos hindi lumilingon, hindi talaga tumitingin? Ilang tawag ka na. Sabi ka ng, Kay. Yung pala, baka mamaya may headset, wireless lang. Naka-Bluetooth pala. May isang ganun di ba? O kaya kahit hindi naka-Bluetooth, yun pala, nakafocus sa ibang bagay. Baka mamaya, sobrang into it talaga nag-scroll. Nasa Reels. Di ba, in 1 to 3 seconds, nakukuha yung attention mo ng Reels eh. So baka masyadong focus, hindi ka naririnig. O baka yung iba talaga, ito hindi ko akalain may gumagawa nito, nagbibingi-bingian pala talaga. Diba? Ay, pag narinig yung pangalan, mag-uutos na naman to. Ito, kunwari ko naririnig. Okay, pag malayong-malayo pa lang, hindi ka pa nakikita, biglang kukuha ka ng notebook, susulat ka. Para kunwari importante lahat ng ginagawa mo. Tapos kunwari problemado yung mukha mo. Lahat ng acting ginawa para hindi ka lang mautusan. Diba? So, may iba't ibang dahilan ba't hindi naririnig. Pero siguro, again, ang pinakamasakit siguro yung nagkukunari-kunarian na hindi naririnig. Ayun yung pag-uusapan po natin po ngayon. Na kung minsan, nandyan naman na tinatawag tayo ng Diyos, kinakausap tayo ng Diyos, tapos sasabihin natin, bakit hindi sumasagot ang Diyos sa akin? Yun pala, bingi ka lang. Hindi ka lang nakikinig, nagsasalita naman. Baka mamaya, ito yung term natin, spiritually distracted. Spiritually deaf. Spiritually dull. Kung ano man yun sa inyo, ano man sa iba, yun yung pag-uusapan po natin. Anong sabi po during this time na binabasa natin sa 1 Samuel? Ito na naman ako, para ako namamarila naman. Gangstaland. Okay. 1 Samuel 3, sabi sa verse 1, the word of the Lord was precious in those days. Teka lang, di ba meron naman itong mga naisulat na? Meron naman dito mga rabbi
Meron naman na ditong mga scrolls na nababasa na. Meron na ditong Pentateuch. Meron ng law. Bakit precious yung salita ng Diyos? Not actually the written. Look, there was no open vision. Yung sinasabi dyan na no open vision, hindi naman sa literal na wala. Another way to put it is rare. Rare yung vision. Yung vision na sinasabi din dyan, hindi yung tipong nananaginip tapos may nakikita. The very meaning of vision there is yung kalooban ng Diyos. Sa madaling salita, there was, in those days, very precious yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi hindi nalalaman ng mga tao kung ano yung gustong o yung kalooban ng Diyos. Hindi nila nalalaman. Alam nyo ba yung gap ng Malakay tsaka na Matthew? Ano yon? Yung Malakay is the last book of the Old Testament. Matthew is the first book of the New Testament. Ilang years yung gap niyan? 400. 400 to 500. And so we call it the 400 silent years. Bakit silent? It's not because God is silent. It's just because there was no literally open vision. Kaya whatever was written during that time in the silent years, ay hindi siya canonized or kasali sa Bible kasi there was no vision during that time. God was silent. Now, let me say it again. It's not because God is literally silent. It's just because people were not listening. Pakibawasan ng konti, kapatid. Hindi nakikinig ang mga tao. Kailangan natin maunawaan, una po etong time na binabasa natin po sa Samuel, actually, chronologically speaking, this is still in continuation ng time ng Judges. Diba? Yung last book na napag-aralan natin last December ay sa Ruth. Pero chronologically, sa timeline, Judges tapos Samuel. Kaya dito po si Prophet Samuel, sa totoo lang po, he is the last judge. Okay? Ng Israel bago nagkaroon ng kings. Then later on, maalalaman natin paano nag-start naman yung kings. Darating din tayo dyan. Okay? And if you can remember, the very theme ng Book of Judges ay nandito sa Judges 21:25. Ano sabi doon? Everyone did what was right in their own eyes. Yung mga tao, ginagawa lang nila kung anong gusto nila. Hindi sila nakikipag-usap sa Panginoon. Hindi sila interesado kung anong gusto ng Diyos. Everyone was doing whatever is right with their own eyes. Para sa akin, ito yung tama. Para sa akin, ito yung priority. Para sa akin, ito dapat yung ginagawa ko. Kung kaya, God was silent. Again, not because He is not speaking. It's just because people were not listening. Because they were rebellious and unfaithful. They were rebellious and unfaithful. And remember this, mga kapatid, when sin prevails, pag nandyan yung pangangalaga sa kasalanan, nandyan yung pag-embrace natin sa mga ayon ng Panginoon. Kapag gusto natin makipag-holding hands kay Satan, pag ayaw po natin yung kalooban ng Panginoon, remember this, mga kapatid, God's voice is often unheard. Malakas naman yung boses ng Panginoon eh. Okay? Malakas naman kaso nga lang, hindi lang natin naririnig. If we will go to the book of Zechariah, ang sabi doon sa book of Zechariah, this is talking to Israel, they refused to hearken. They refused to listen and pulled away the shoulder. Anong pulled away the shoulder? Alam niyo, isa sa mga techniques to active listening is kahit nakaupo ka, halimbawa, nakatayo ka, you want to appear as an active listener, you lean forward. Kahit nakaupo ka, pwede mong gawin yun eh. Alam mo paano siya gagawin? Sa dulo ng upuan mo, sa edge ng upuan mo, you forward a little, you lean forward. Ilalapit mo yung katawan mo. You are speaking by gesture that you are listening. And so, the speaker, the one talking, sinasabi mo sa kanya, go ahead, continue speaking, I am listening. You call that active listening. Wala kang sinasabi, you are saying something. Kaya sabi dyan, pulled away the shoulder. Literally, umalis. Ito yung presence ng Panginoon, nandito yung kalooban ng Diyos, pulled away. Stop their ears. Tinakpan nila kanilang mga tainga. Ayaw talaga nila makinig sa Panginoon. Stop their ears that they should not hear. Therefore, it has come to pass that as he cried and they would not hear.
Grabe, he cried. Sumigaw na ang Diyos. Nilakasan na ng Diyos yung tinig niya, pero ayaw pa rin nilang makinig. So, they cried. Bumaliktad. So they cried, and I would not hear, saith the Lord of hosts. Alam niyo ba, yun yung pinaka-nakakatakot? Hindi nakakatakot yung Conjuring. Hindi nakakatakot yung, ano ba yung mga horror ngayon? Yung Chucky. Ano po? Annabelle. Nakatakot ba yung Annabelle? Tsaka yung The Nun. Ha? Sino mo ako manood yung wala talagang kwenta. Nakakatakot ba ito? Ito yung ano lang, yung scare scenes lang, magugulat ka lang, pero wala naman. Ano? Alam niyo yung pinaka-nakakatakot yung sitwasyon ng buhay? When God stops listening because you stop listening. Nakakatakot yun. Kasi feeling mo lahat okay lang, maayos lang lahat, walang problema, kaso nga lang wala na. Hindi mo na nalalaman kung anong gusto ng Panginoon. Hindi mo na alam kung anong gusto ng Diyos. Pero sa ating kwento ngayon, doon po magkakaroon ng change. Kaya nga it's a little prototype or ang tawag dyan, typology ng coming ni Samuel, yung coming ni Jesus. It's about to change. Kaya ngayon po, ang pag-uusapan po natin, ang aaralin po natin is recognizing and discerning. Boses ba ito ng Diyos? Kalooban po ito ng Diyos. Recognizing or discerning God's voice. Responding to God's voice and obeying to God's calling. And so, as we go through this message, tatanungin po dapat natin yung ating mga sarili. Am I truly listening when God speaks? Kapag nandyan yung kalooban ng Diyos, nagsasalita sa atin ng Diyos, do we want to listen? O baka, sayang wala siya dito. May tropa kami, tapos nandun kami sa conference sa IDC. Tapos binibiro ko sila, huwag nyo nang isipin nyo, huwag nyo isipin yun. Ibig sabihin ko sa kanila, huwag nyo isipin yung tao na parang dapat tamaan. Pero hindi. Dapat ba nakikinig tayo, ano? Ano yung para sa akin? Am I truly listening when God speaks? And if I hear Him, am I willing to obey? Let's pray. Lord, samahan niyo ulit po kami. Tulungan po kami ng inyong Holy Spirit so we can go through your word, through your principle. We can consume this, we can reflect this, make this personal to us. And Father, kaawaan niyo kami. If there's any hindrance, Panginoon, kung ano man po yung mga nagiging hadlang, nagiging distractions, kayo po ang mag-rebuke. Help us focus on your word, focus on listening, focus on understanding. Fill us with your Holy Spirit so everything that will be discussed is beneficial. While the people are listening, I pray, O God, na tulungan niyo ang bawat isa sa amin to meditate this in our hearts and mind. Be with us, O God, with your Holy Spirit in Jesus' name. Amen. Unang bagay po. Panginoon, pakilipat po. Ayan. Thank you. Hindi pala iba. Recognizing God's voice. With the story of Samuel, paano ba makikinig? Paano nalalaman kung ito ay boses ng Panginoon? Ngayon, isang gabi, alright, kung naalala nyo doon sa chapter 2, chapter 1 pa lang actually, nasabi na doon na si Samuel ay inoffer ni Hannah. Diba? Inoffer na siya doon sa temple. Actually, tabernacle pa lang doon sa may Shiloh. Yan. He is very young, probably 6 or 7 years old. And there's this night, na sabing ganon, si Samuel, dahil sa kanyang katandaan, medyo malabo na yung mata. Matutulog na sila, and then pinatay nila pa yung lampara. And habang sila ay patulog na, si Samuel din ay patulog na, nakarinig siya, sabing ganon, Samuel. Yan. Pumunta siya ngayon kay Prophet Eli. Sabi niya kay Eli, na kanyang foster father, tawag niyo po ba ako? Hindi. Baka may kusaan ka lang narinig. Parang nung kailan ba yun, sabi ko, ano po sabi niyo? Hindi ako nagsasalita. Parang ganun lang siguro. Akala nila wala lang. Baka namalik dinig. May malik dinig lang. Okay, nagkamali lang. Sabi ni Eli, tulog ka lang doon. Higa siya ulit. Maya, may narinig ulit siya. Samuel. Hindi ko alam kung ganun pagkakasabi. Kinukwento ko lang, nabasa ko lang naman. Sige, lakihan natin. Samuel. Eli, tawag niyo po ba ako? Hindi talaga ako yun.
hindi ako yung may tawag sa'yo. Hindi pa alam ni Samuel yung boses ng Diyos. Bakit? Sa pagdating sa verse 7, ang sabi doon, okay, lapit na. Sabi sa verse 7, now Samuel did not yet know the Lord. Neither was the word of the Lord yet revealed unto him. Hindi niya pa ma-recognize, hindi pa familiar, and hindi pa nare-reveal sa kanya ang Diyos. Okay? Hindi niya pa nakikilala ang Panginoon. So madaling sabi pa po, si Samuel kahit na at his young age, okay, nandun na siya sa temple, nandun na siya sa Shiloh, gumagawa na siya ng mga ministry, ganun pa man po, hindi niya pa nararanasan yung personal encounter. Kaya letter A, encountering God. You want to recognize God's voice. Gusto mo malaman yung kalooban ng Diyos. Number 1, you need to have a personal encounter with God. Di na kayo magtataka. Bakit yung mga tao, hindi ko po nalalaman kung anong gusto ng Panginoon eh. Probably you are not listening or you are not interested. And or another, you have not yet experienced a personal encounter with God. Wala pa talaga. And yung kung paano natin na-encounter ang Diyos, iba't ibang pamamaraan yan. Okay? Paano yun na-encounter ang Diyos? Meron na isang kwento, na isang araw, nagkaroon kami ng aming, the forge daw eh. The forge. Tapos yung mga babae, the purge. Kasi, meron kami. Separate din yung, puro mag-aasawa eh. Yung mga lalaki sa mga babae. Then, isa sa testimonies doon ay, the time of pruning, time na inalis sa kanya lahat, yung kondo niya, yung sasakyan niya, yung savings niya, pera niya, isa lang ang natira, yung asawa niya na ngayon. Doon niya na-encounter ang Diyos. Kasi doon niya hinanap ang Diyos sa buhay niya, na Lord, speak in my life. You see? Paano na-encounter ng tao ang Diyos sa iba't ibang paraan? Paano sa inyo? Sa akin na-encounter ko ang Diyos, personal testimony, alam ko yung gospel. Kwento ko sa iba sa inyo. Alam ko yung gospel. Pa-sharein mo ako ng gospel, isi-share ko sa yung gospel on time na yon. Pero with all honesty, I have not yet encountered God. Paano ko na-encounter ang Diyos? It was an advice to me, read Romans chapter 6, 7, and 8. And then while I was meditating, hindi ko pa alam yung nabasa yung Bible. And then sabi sa akin, basahin ko lang yung Romans. Hindi nabasa ko yun, ang prayer ko, di ko makalimutan. Sabi ko sa prayer na yun, sa may Tandang Sora, Pasong Tamo, Tandang Sora, Quezon City. Gabi, sabi ko sa Panginoon after ko mabasa, Lord, tulungan mo ako kasi hindi ako nananampalataya. Alam ko, kaya kong i-dictate, kaya kong i-recite, pero hindi ako naniniwala. Parang ganito yung prayer ko, Lord, help my unbelief. Little did I know, nasa Bible yun. Later nabasa ko sa Gospels, prayer ng isang tatay, Lord, help my unbelief. That's my encounter. What's your encounter with God? Paano nyo na-experience kung paano ko kinausap ng Panginoon na finally, you want to listen to God's voice kasi you want Him in your life. What's your encounter? Because, let me tell you, katulad kay Samuel, you may be in the church, you may be stepping in City Baptist Church, you may have ministries katulad ni Samuel, but, katulad sa kanya, he has not experienced a personal encounter with God. Okay? Kaya yung phrase na sinabi doon, did not yet know, hindi naman ibig sabihin na ignorant o wala talagang nalalaman. It simply means na wala pang direct revelation ang Diyos sa kanya. Yun na po talaga ang ibig sabihin. Wala pang direct revelation. Kaya mga kapatid, ulitin ko po, you need to have a personal encounter with God. Na hinanap mo yung boses ng Diyos sa buhay mo. Huwag yun ang hanapin yung, Lord, I want to listen to your voice. Now. Hindi mo ganun gagawin. Baka mamaya, niliteral mo naman yung pinag-uusapan natin dito, na, Panginoon, ang naririnig ko yung kapatid ko lang. Gusto niya na naman akong awayin. Yung boses mo, hindi ko talaga marinig. Sabi nga nung last week sa inyo na binasa kong story, sabi niya, I heard God speaking in my spirit.
Hindi mo literal na maririnig yun. Pag may narinig kang iba, hindi Diyos yun. Mapapa-Diyos ko po ka, oo, pero hindi Diyos yun. Okay? Nanay mo siguro yun, tatay mo, kapitbahay nyo, okay? Hindi yun ang Diyos. Hindi mo na siya maririnig. Paano maririnig ang Diyos ngayon, kapatid? Magbasa ka ng Bible. Abay, gusto mo marinig yung buhos ng Diyos, hindi ka nagbabasa ng Bible. Gusto mo marinig yung kalooban ng Diyos, hindi ka nakikinig sa sermon. Hindi ka nakikinig sa Bible study, hindi ka interested sa salita ng Diyos. Hindi ka interested to theological doctrinal conversations. Hindi ka interested kung yung mga bagay patungkol sa Diyos. How can you know God's will? Kasi narinig nyo na yung I love you sa asawa, tapos hindi kinakausap yung asawa? I love you, bye-bye. Gagawin mo yung sa aso. Ginagawa ko yung sa aso namin. Alis na kami, bye-bye. Pero pag mahal mo, hindi. Alright? Up to this moment, si Samuel, he was doing his, listen to this, he was doing his religious duties. He was doing his religious duties, kaso nga lang, he had not yet personally recognized God's voice. Once na clear na sa'yo, familiar na sa'yo yung boses ng Diyos, the next time it will be easy. Pero kailangan tuloy-tuloy. Kailangan tuloy-tuloy. Bakit ko sinasabi yan? Possible, yung sinasabi natin kuminsan na ito yung sabi sa akin ng Diyos. Alam nyo, napakadelikado nun. Narinig na kayo ng ganong testimonies? Sabi ng Diyos sa akin, ito yung gagawin ko. May napanood ako, tinestimony niya sa ibang bansa Sabi niya gano'n, worship leader siya. Tapos sa microphone pa, after nung singing, sabi niya gano'n, you know everyone, God is telling me that my soon-to-be wife is in this crowd. Walang sumagot yung mga babae yumuko. Hindi Diyos ang nagsabi sa'yo. Extra Diyos yun. We need to be careful kung ano yung naririnig natin. Sa Diyos ba talaga o sa iba? Alam niyo, sabi ng Panginoon, there will come a time that people will use my name for their own agendas. For money, for personal gains, for whatever. Bakit? Kasi, ayun, selfish ang tao Kaya we need, okay? Kaya think about this, okay? It is possible to be involved in ministry and still not know God personally. Involved ka sa ministry, pero you have not encountered God personally. You need to do something about it. I think, okay daw, sabi ng mama. Thank you. Kita nyo yung bata? Ganyan siguro si Samuel nun. Sabi ni Samuel, okay. Serving God does not automatically mean we recognize His voice. Hindi porket may ginagawa ka ministry, familiar na sa yung boses ng Diyos. Pakinggan niyo ako dito May kausap ako kapag kasi we are doing life on life. I pray you'll do the same. We're doing life on life discipleship. That means one-on-one. Alam nyo na ito yung danger sa pastors. Sinasabi ko to sa mga pastor whenever I am teaching. Nagkaroon ng opportunity to teach sa kanila. Sabi ko nga laging ganito. Ang pinaka-danger sa pastor, alam niyo kung ano? We are doing ministry without intimacy. Kasi imagine, you are preparing sermon, you are preparing messages, di ba? Magtuturo ka. Baka mamaya mere knowledge, pero no encounter with God. Nasa ministry, pero walang intimacy sa Panginoon. Very dangerous. Na, sabi ko sa kanila nga, pag dumating yung point na nag-aaral ka na ng salita ng Diyos kasi may gusto kang i-share, malayo ka na sa Panginoon. Listen, sa lahat na nagtuturo dito, Crown Kids, Young Justice, Iron Men, Wonder Women. Listen, lahat ko naman kung saan kayo paraan na nagtuturo. Pag dumating yung time nagtuturo ka na, nag-aaral ka na lang para maituro, pero pag wala ka ituturo, hindi ka nag-aaral, hindi ka na nakikinig sa boses ng Diyos. Hindi ko sinasabing itigil mo yung ministry mo. Si Samuel din mo pinatigil sa ministry. Ang encouragement ko, have a turning point. Change. Do something about it. Wag kang mag-sulk, paano yung sulk? Wag kang ba yun? Hayaan mo na. Mukmuk. Makmak ako, mukmuk. Wag kang magmumukmuk. Do something about it.
God calls individuals into a personal relationship before He gives them a mission. Personal relationship muna. Diba napag-usapan natin? Gusto muna ng Panginoon before He works through you, He wants to work in you. And for Him to work in you, you need to be in Him. Okay? Before God works through you, He needs to work in you. And for God to work in you, you need to be in Him. Kailangan yun. Hindi magkakaroon ng transformation yung buhay natin kapag wala yung nagtatransform. Diyos ang gumagawa nun. And so we need a personal relationship. Alam nyo, yung ministry, that's secondary. Alam ko yung iba sa atin excited na may gagawin na ministry. And praise God talaga. Pero it's not the ministry itself that is satisfying. Ang satisfying doon is you are doing ministry because you are experiencing God while you are doing ministry. That's it. An opportunity for God to use you para daluyan ka ng Panginoon, para magamit ka. You want to experience God while you are doing ministry. Because, listen to this, kahit na unbeliever, kayang gumawa ng mabuti. And so many people grew up in church but do not recognize God's voice. It's possible na matagal na sa church. It's possible na matagal ka na nag-church. Possible na marami ka na naging church. Possible na matagal ka na nagmi-ministry dito sa CBC, pero hindi pa familiar yung boses ng Diyos. Do something about it. Okay? Ito, Panginoon, pakilipat ulit. Okay. Discerning God's voice begins with knowing Him personally, not just serving Him outwardly. Okay? Discerning God's voice begins with knowing Him personally, not just serving Him outwardly. And so again, how do we recognize God's voice? Number one, you need to have a personal encounter. You need to encounter God. And secondly, how can you recognize God's voice? By ensuring that is God's voice. Boss ba talaga ng Diyos ito? Kaya pagdating sa verse 8, ito yung sabi ni Eli kay Samuel. Okay, sabi sa verse, and the Lord called Samuel again, the third time, Samuel. And he arose and went to Eli and said, here am I. Ito ako, Prophet Eli. Ano po yun? For thou didst call me. And Eli perceived that the Lord had called the child. Okay, tingnan nyo to ha. Si Eli, ano trabaho niya? He is a prophet and he is a high priest. Yung dalawang trabaho, by the way, anong purpose ng prophet at ng priest? Ang purpose ng prophet, hindi pwedeng dahil sira yung relasyon ng Diyos tsaka ng tao, putol yung relationship. Yung prophet, ang trabaho ng prophet, yung kalooban ng Diyos ay ipapaalam niya sa tao. Ang trabaho ng priest, para ang tao makaabot sa Diyos. Kaya may sacrifice. Okay? Imagine nyo parehong ginagampanan niya ni Eli during this time. Observe, bakit hindi na lang siya yung kinausap ng Diyos imbis na si Samuel muna? Bakit kaya? Mamaya yan. Verse 9. Ay talaga. Thank you. Verse 9. Therefore, Eli said unto Samuel, sige anak, higa ka ulit. Lie down. And it shall be, if he call thee, di pa alam ni Samuel, that thou shalt say, speak, Lord, for your servant hears. Or speak, Lord, for your servant listens. So Samuel went and lay down in his place. Okay? Paano natin ma-ensure na ito ay boss ng Diyos? Maraming paraan para malaman natin na ito talaga ay kalooban or boses ng Diyos. Okay? Pero according dito sa passage natin, dalawang bagay lang muna ibibigay ko po sa inyo. Number one, guidance from a trusted mentor. Okay. Si Eli, sabi ko sa inyo, he has been a prophet. Ang tanda niya na, naglabo na nga yung mata niya eh. He is a prophet and at the same time, he is a high priest. Ano? And so si Samuel, akala niya una si Eli yung tumatawag sa kanya. Bakit? Kasi hindi niya pa naranasan talaga ang Diyos na magsalita sa kanya. Ngayon, bakit hindi nagsalita na lang ang Diyos through Eli kaagad, tapos kay Samuel? Okay. Dahil, katulad ng premise natin, si Eli mismo, he is spiritually dull. He is spiritually deaf. He is spiritually
distracted. And so, hindi na siya. Ganun pa man, si Eli familiar. Bakit? Noon siya yung ginagamit. Noon siya yung dinadaluyan. Noon siya yung kinakausap ng Panginoon. Familiar si Eli. And so finally, si Eli yung nakaperceive na yung tumatawag sa iyo, Samuel, ang Diyos mismo. Look for those people na alam mo, dinadaluyan ng pagpapala ng Diyos. Dinadaluyan ng kalooban ng Diyos. Diba? Lagi natin sinasabi, kung gusto mo matuto sa investments, matuto mo sa financial management, hindi ka lalapit sa tambay. Tutropahin mo yung mga tambay. Kamusta? Kamusta yung araw natin? Ito nga, 8 hours na nga ako naka-duty. Saan? Sa tindahan. Nag-aantay ng dadaan, manghihingi ng pangbili ng Yossi. Hindi ka lalapit sa kanila for financial management. Hindi ka lalapit for financial management doon sa may utang. Lalapit ka doon saan? Sa mga nag-i-invest. Sa marunong gumawa ng spreadsheet. Sa marunong gumawa kung anong gagawin nila sa pera nila. Doon ka lalapit para magkaroon ka ng wisdom. Okay? Kung gusto mo malaman yung kalooban ng Diyos, hanap ka nun ng mga tao na alam mong dinadaluyan ng kalooban ng Diyos. Ha? Kita nyo, kunwari, kayong magtutropa, gusto nyo yung malaman yung kalooban ng Diyos. Kayo magtutropa nagsama-sama, tapos alam nyo, pare-pareho kayong mga bugoy. Wala mangyayari nun. Ha? Hanap ka talaga. Hanap ka ng ganun. Alam nyo, mamatay na lang tayo, maghahanap pa rin tayo ng mentor natin na yan. Look for a trusted mentor. Ito yung nangyari dito kay Samuel. Binigay ni Hannah si Samuel kay Eli. And so this shows na kailangan natin, tinatawag natin spiritual mentors. May mentor ka kung paano maging magulang. Kung gusto ko matuto paano maging tatay, kakausapin ko itong mga men natin, sina Kuya Frank, sila Tito Ray, sila Tito Levi, sila Tito Mar. Kasi nakikita natin kanilang mga anak. Paano nyo ginawa? O, diba? Hingi ka ng tulong. Ay, tatanong ko sa nanay ko. Lagi yung nanay ko, sagot lang dyan yan. Trust lang, trust. Ano lang. Wala na yung tatay ko. Joke lang namin. So, hingi ka ng payo ngayon sa mga matanda, dinaanan nila yung buhay nila. Pero pagdating sa spiritual na mga bagay, harap ka doon sa alam mo mga spiritual na mga tao. Ha? Okay? Hindi porket si John Maxwell, kasi madalas ko siya narinig. Sabi ni John Maxwell, pag na-realize kong toxic yung environment ko, yung friends ko, I need to limit, I need to set boundaries, I need to limit. Nang sa ganun, I can spend more time sa mga productive na circles. Sabi niya ganun. Why? Dahil pare-pareho tayo may 24 hours a day. 8 hours supposedly for sleeping. May dalawang 8 pa. Yung isang 8, alam nyo kung saan? Sa biyahe. Kasi 4 hours yung biyahe natin ngayon dahil sa traffic eh. Okay? Yung 8 hours yun, iba pa yun. Dahil limitado yung oras mo, i-manage mo mabuti. Okay? Look for a trusted mentor. Now, secondly, how to ensure it's God's voice? No shortcuts, mga kapatid. You need to familiarize yourself with God's voice. Kung kalooban talaga ng Panginoon, sige nga, papaano? Ito lang, napakasimple lang naman. Training. Kailangan mong i-train. Gusto mo malaman na kalooban ng Diyos? Paulit-ulit ako dito. Devotion, Bible reading, prayer, walang shortcut. Habang inaalam mo yung puso ng Diyos sa pag-aaral ng salita niya, nalalaman mo ngayon yung puso niya. Alam mo yung katagalan na, eto yung gusto ng Diyos. Why? You are already familiar. Alam mo na sa salita niya. Ha? Pag may nagtanong din sa'yo next time, alam mo na kung ano yung sasagot. Kasi ikaw mismo, familiar na sa'yo, alam mo na. Alam mo na kung anong gagawin. Ha? May mga bagay na pinipray mo. Last week, ayun yung natin, focus pray, may pinipray ka. Tapos sabihin mo, ay, amen, thank you Lord. Ito yung kalooban ng Diyos. Kakapray mo pa lang, feeling mo may sagot ka agad ng Diyos. Hindi laging ganun eh. Diba? Minsan ang tagal, minsan it's a season, kung minsan it's months. Last week, napag-usapan natin kay Hannah, ang sabi yearly. Yearly. Years! Imagine nyo, yung training na yun, yung training niya para ma-learn niya yung gusto na ipasabi sa kanya ng Diyos. Training. So hearing God takes time, practice, and discernment. Discernment means wisdom. Not just knowing right from error, but actually learning what's more right to what seems like right. Yun ang discernment. Hindi lang mukhang tama, kundi ito talaga yung tama. Hindi yung para kang may tama.
Okay? Kailangan yung tama talaga ayon sa kalooban ng Panginoon. And so later on, pagbabasahin yung the later chapters ng Samuel, okay, makikita natin na familiar na talaga si Samuel sa buhos ng Diyos kasi nag-uusap na sila. Alright? Let's think of few things. Okay? God is patient. God is patient in calling us. Why? Kasi gusto ng Panginoon na mag-respond tayo. Okay? Sana tama yung pagkaunawa at sana tama yung pag-relay ko sa inyo nito. Alam niyo ba na lahat tayo kinakausap ng Diyos? Okay ha? Pakinggan niyo ako ha. Alam niyo ba lahat tayo kinakausap ng Diyos? Walang oras, walang araw, at walang panahon na hindi tayo kinakausap ng Diyos. Lahat tayo kinakausap ng Diyos. Imposibleng hindi. So, ang tanong ko sa inyo ngayon, anong sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon? Naririnig mo ba yung boses ng Diyos? O yung microphone ko lang ang naririnig ninyo? Dapat naririnig mo. Ano yung sinasabi ng Diyos? Spend so much time in prayer. So much time in word. So much time of asking, Lord, gusto mo ba? Ayaw mo ba? Kailangan mong mag-respond. Kasi pag hindi ka nagre-respond, sabihin hindi mo naririnig. Okay? We need spiritual guidance. And so, para tulungan tayo malaman kung ano yung sinasabi ng Diyos. Talk to those people na you know can guide you, can help you. That eventually, it will be very familiar to you that you can also help others recognize God's voice. Okay? God often speaks in ways that surprise us, and so we must be attentive. Kailangan tingnan natin. Yun nga, iba-iba yung paraan ng Panginoon eh. Minsan sasaktan ka, paluin ka, minsan may tatanggalin sa'yo, minsan may dadagdag sa'yo. Sino ba ito kahapon lang may hindi ko maalala kung sino itong speaker na ito. Minsan may pinapakinggan, tapos di mo alam kung sino nagpipreach eh. Sabi niya ganun, yung tungkol sa management, napakasimple lang pala ng management sa ilang mga bagay na this will, can be applied to everything. If you want something, most of the time you need to lose something. Listen ha, if you want something, you need to lose something. That's it. Kasi ayaw mo yung mga bagay na unnecessary sa buhay mo. Okay? Nasubukan niyo na ba yung bahay niyo, sandamukal yung mga stock? Lumang Tupperware, lumang damit, lumang sapatos, lumang kahoy, lumang tools. Tapos ito yung sasabihin, may itapon, sayang yan, magagamit pa yan. Tapos meron na kayo isang buong storage ng lahat ng mga lumang gamit na hindi na magagamit. Kaso nga lang, dumating yung araw na magagamit mo yung pagkalitlit na kahoy na yun. Nilagay mo sa ilalim ng hindi pantay na lamesa. Sabi ko na nga ba magagamit ko yun? Nakuha nyo? Minsan nag-stock tayo ng maraming gamit sa buhay natin na hindi na natin kailangan, pero in-stock natin. Madalas, gusto ng Diyos na mag-lose tayo ng mga bagay na ayaw niya sa buhay natin. Kung minsan, losing means winning. Okay? Lastly, last point. Last point. Okay. Recognizing, second point. 2 points lang tayo. Responding. How do we respond now? Okay. Bibilis ako na po ito, ha? Una pang bagay, you need to be attentive. Yun yung huli nating sinabi. You need to be attentive. Anong sabi pagdating sa verse 10? Sa verse 10. And the Lord came and stood, called us other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak, for your servant listens. You need to be attentive. Na pag nagsalitaan Diyos, Panginoon, ito ko nakikinig. Bakit po? Unang bagay ho, you need to be attentive because His call is always urgent and important. Okay? Mahalagang makikinig ka, attentive ka, aware ka na magsasalita ang Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina pa, walang panahon na hindi nagsasalita ang Diyos sa atin. Siguradong mayroon. Ano sa mga Bible passages na alala nyo na ganyan yung paraan ng pagkatawag ng Diyos? Ito, bigyan tayo ng example. Abraham. Tapos ano pinagawa ng Diyos sa kanya? Labas ka dyan. Gumawa ka ng bansa. Grabe naman. Moses. Puli ka ng Egypt. Palayain mo yung mga tao ko. 2 million, 3 million yung ilalabas mo doon. Pambihira. Saul. Ano sabi doon? Binulag siya. Yun lang. Binulag siya. Pagkatapos ano sabi ganun, gagamitin kita para na you can be
Apostle to the Gentiles, you will speak to kings, to governments, to the high places. Remember, when God calls you, it's going to be great. May may isang clip, sabi niya, expectation versus reality ng prayer. Expectation. Sabi nga, kunwari lang, sabi nga, Joshua, ikaw yun pare, Joshua. Joshua, quit your job. Okay, Lord. And then? I will give you $10,000 a month, and after a year, you will become a millionaire. Thank you, Lord. I will do it. Yun daw yung expectation ng prayer. Pero ang reality daw ganito. Joshua, quit your job. Okay, Lord. And then? Lord. Ha? Minsan ganun yung prayer, di ba? Hindi lang minsan, madalas. May papagawa sa iyo ang Diyos, pero kailangan mo munang gawin. Pero madalas ipapagawa sa iyo, mahirap. Pero you know na makakatulong. Basta yun yung pinapagawa ng Diyos. Quit your job. Huwag kayong magtrabaho nyo. Example to, ha? Mamaya, sabi niyo yung pastor na, quit your job. What's your reason for resignation? Spiritual journey. Bakit? Sabi ni Kuya Mike. Huwag naman ganun. Okay? Example lang yun. Okay? So, katulad ng natin, kay Samuel. Aba, 7 years old, around that age. Samuel. Ang hindi niya alam, doon magmamark yung change from judges to kings. Doon magmamark yung change na from injustice to justice. Doon mag-change na from people who are deaf, who are dull, okay, who are distracted to what? To people who wants to listen to God. Young age. Kaya okay lang siya mag-ingay, Hayaan mo lang. Sabi niya naman sa akin, okay. Gusto ko yung ganun ako, affirm ako habang nag-preach. Okay, sabi niya. Why do we want to be attentive? Pangalawang bagay po, because your call, my call, is personal and intimate. Hindi niya sinabi na, hoy. Hindi niya sinabi na, psst. Ang biruan sa Bible School tinawag ako ng Panginoon para magpastor. Nakikita mo parang wala talagang kwenta yung estudyante. Sorry, yung talagang nakikita mo minsan. Tapos, ang biruan sa kanila, pre, baka hindi ka tinawag. Baka sa nasutsutan ka, hindi talaga ikaw tinatawag. Diba? Alam mo yung, Pogi! Ikaw naman, puging-pugi ka sarili mo. Oy! Wait! Isa yung may tinatawag, akala mo ikaw yung kinakausap, sumagot ka rin. Alam nyo ba yung kwento, yung pinapaupo sa bus? Nanay, upo na po kayo. Ayoko nga. Upo na po kayo. Ang kulit mo, galit na galit yung nanay. Yun pala, pinapupo na sa kabilang bus. Upo ka na. Minsan nakala mo ikaw kinakausap, hindi naman pala ikaw. Kaya dapat, gusto natin maunawaan, yung call sa iba, hindi para sa'yo. Okay? Tandaan mo kaya hindi ka pwede magkumpara ng calling mo sa iba Magkakaiba tayo ng pacing Okay? Kaya kailangan yung call sa'yo. Ang prayer mo, Lord, ano yung call sa akin? Hindi yung, nakita mo yung sa iba, ganun din, Lord. Ano yung parang course na hindi mo alam kung anong course mo, ginaya mo na lang yung iba. Huwag ganun. Kailangan yung seryoso, no? Letter B. Maliban na sa you need to be attentive to God's voice. Ito na yung dahilan kung bakit specific. Bakit ayaw, Lord? Yan. You need to be attentive to God's voice. Pero ito yung masakit. Yung minsan, yung boses ng Diyos masakit. And so, directly, you need to admit any known sins. May mga kasalanan na nagagawa na natin, di ba? Yung napamura ka, sabihin na natin. Na-take mo yung name ng Panginoon in vain. Napadiyos ko po ka. Halimbawa lang na, ewan ko, napaaway ka bigla. Di ka naman lagi nakikipag-away sa kalsada. Mahirap lang yung lagi. No? Bigla napaaway ka. Iba yung mga ganun Pero meron yung repeated sins. Alam nyo na yan. Pag-usapan natin mga karaan. Repeated sins. Pag alam mo na yun, paulit-ulit, alam mo nandiyan yung kasalanan, you need to admit those known sins. Ngayon, ito na actually yung nangyari. Diba? Sabi sa verse 13, ito na. Sabi sa verse 13, nag-usap na. Ano sabi ni Samuel ulit? Sige Lord, speak, for your servant listens.
Sabi na ng Panginoon kay Samuel, I have told him, so yung him na sinasabi si Eli, I have told him that I will judge his house forever. Hahatulan ko na yung kanyang sambahayan for the iniquity which he knows. Alam niyang may kasamaan na nangyayari because his sons made themselves vile and he restrained them not. Alam niya yung kasalanan ng mga anak niya. Alam niya yung nangyayari. May ebidensya siya. Siya na nakakakita. Nandyan na. Wala siyang ginawa. He restrained them not. Alam niyo ba, if you know the sin and you did not do anything, okay, ang tawag doon ano daw? Accomplice. Accomplice po ang tawag doon. And so sabi ko ano ulit doon? I will judge his house forever. Okay? At meron pang isa actually kung gagawin dyan. I will cut off his lineage. Alright? Andito ata yan. Wait lang. Yun. Ayun pa. Ito na pala. Sorry. And so God warned Eli. Paano? Doon sa 1 Samuel chapter 2 verse 30, okay, sinabi na ng Panginoon, through a person, walang pangalan tong tao na ito, pero sinabi ng tao na yon na ika-cut off na yung lineage mo dahil sa kasalanan ng mga anak mo. Okay? Hahatulan yung sambahayan mo, Eli. Hindi lang yung mga anak, kasama si Eli, kasi si Eli may authority, pati buong sambahayan mo na ngayon. Bakit? Ano bang nangyayari? Kung binasa nyo po yung the rest of chapter 2, kasi yung binasa lang natin last week is yung song ni Hannah, okay? Yung mga anak niya actually mga pari din. Okay? High priest si Eli, then mga pari din yung kanyang mga anak. Anong ginagawa nila? They were stealing sacrifices. Nagnanakaw sila. Okay? Ito yung ginagawa, prinsipyo kasi ng sa Mosaic Dapat isa lang ang kukunin. Ang ginagawa nila, iniikot nilang ganun. Alam mo yung sabi sa'yo na, sige, kain ka na. Sige na po, huwag na po. Tapos natapos ka na kumuha ng pagkain, nakita mo, tatatapon na lahat ng pagkain sa plato mo. Noong una nahihiya ka pa. Okay, sabi, isa lang ang kukunin. Kinukuha nila lagi madami, higit doon sa pinapakuha ng Panginoon. Alam nyo ba, nung nasa wilderness ang Israel, ang sabi lang ng Panginoon, kunin lang nila yung mana o yung tinapay na sapat lang para sa kanila. Tapos ang ginagawa nila, nung mga unang panahon, sinusobrahan nila, higit doon sa kaya lang nila. Anong ginagawa ngayon ng Diyos? Kinabukasan, inuud yun. Alam nyo, napansin nyo minsan, pag ninanakawan natin ng Panginoon, napansin nyo, kung kailan mo ninakawan ng Diyos, saka kulang. Kasi inuud, nawawala. Okay? Nagnanakaw. Ito pa isa pang masakit na ginagawa ng mga anak ni Eli. Sexual immorality. Alam niyo kung paano? Kasi ang tabernacle, yung temple, yung mga priest, nasa pintuan yan para mag-receive ng sacrifices, ng mga magsasacrifice sa mga tao. Basahin niyo, medyo gross Pero ang ginagawa nila doon, yung mga nagsasacrifice, nagkakaroon ng sexual immorality. Doon sa mga babae. Okay? So, lipat-lipat. Alam ni Eli yung nangyayari. Yung mga anak niya, itong mga pari na ito, nagdanakaw sila and they were committing sexual immorality. Kaya pala hindi marinig ni Eli yung boses na ng Diyos. Kaya hindi rin kinakausap ng Diyos yung mismong mga anak ni Eli kasi obviously, hindi sila mananampalataya. Hindi na marinig yung boses ng Diyos. Okay? And so, nandun na yung warning. Hindi naman yung tipong bigla lang nagpataw ang Diyos ng parusa Chapter 2 pala sinabihan na, because they were not listening, God had to talk to this young child, Samuel, very young. Kaya siya yung kinausap na. Alright? Second, okay? Ito pa yung problem ni Eli. There was no intentionality in the correction. Okay? Parang ang nangyari lang, pinagsabihan niya lang ng konti. Alam dapat ginawa ni Eli? Kumbaga ba sa Pilipino pa, dapat kinastigo. Yung termino na sa probinsya, Dapat kinastigo. Dapat inalis. Dapat pinagpahinga. Dapat sinabi na hindi po na pwede. Pero tuloy-tuloy So, ano ibig sabihin? Hindi intentional na kinorek. Alam mo pero wala kang ginawa. Dapat kinausap mo. Dapat tinulungan mo. Okay? Dapat inalis mo na sila sa position. Hanggang inayos mo na sila. Hindi sila maayos. Why? Hindi pinalo, hindi kinorek.
Hindi kinausap. Pangatlo, no? Kay Samuel mismo, there was no firm repentance. Ha? Kasi nung narinig na ni Samuel, nailagay ko ba dito? Okay. Nandito ba, Nak? Tinalagay ko ba yung sinabi ni Samuel? Hindi, wala. Okay. Yung sinabi ni Samuel kasi doon, kung yan yung gusto ng Panginoon, sige, hayaan mo na gawin ng Diyos yan. Yes, alam ni Eli na dapat gawin ng Diyos yung dapat niyang gawin. Alam niya magpaparusa ang Diyos. Ang problem, hindi mo na siya na, ano bang gusto ng Diyos na ayusin sa buhay namin? Nakita niyo yung difference? May naalala kayong ganyan din. Inadmit niya naman pero walang call to action. Judas. Remember? Binigyan siya ng 30 silver coins as bayad sa pag-tridor niya kay Jesus. Then, na-realize siya, mali yung ginawa niya. Listen ha, na-realize niya yung mali niyang ginawa. Bumalik siya doon sa Pharisees. Sabi niya, nag-tridor ako ng inosenteng dugo. Anong sabi ng Pharisees? Hindi namin pwedeng kunin yan. Blood money yan eh. Bayad na lang natin sa pagbili ng akeldama. Ng lupa ko sa tinatapon yung mga patay na hindi kilala. Anong ginawa ni Samuel? Ni Judas. Okay? Pati wakal. Lumabas yung guts niya. Hindi ko naman ma-imagine yun kung paano ba. Hiniwa niya ba yung sarili niya? Sobrang taas, hindi ko alam. Pero lumabas yung guts niya. Point is, alam din naman ni Judas, pero hindi totoong repentance. When you know your sins, you need to admit it. And you need to have an action to change. An action, Lord, I am sorry. Help me to change. Para nang sa ganun, marinig ko ulit yung boses mo. Hindi natin marinig until na, Lord, thank you. Ang sarap ng palo. Lord, thank you. Naparusahan ako. Lord, thank you. Sinaktan mo ako. Pinaka-sweet. Sinasabi ko ito ng mga kararaan sa mga one-on-ones ko. Alam niyo kung kailan yung sweetest moment mo sa Diyos? Sweetest moment sa Panginoon. Kailan yung pinaka-close ka sa Diyos? Pakinggan dito, kailan ha? Kapag yung potter, hawak yung clay. Ang relationship natin sa Diyos, He is the potter, we are the clay. Pinaka-close yung potter sa clay when He is molding the clay. Kailan pinaka-close yung gardener sa halaman niya? Yung farmer sa mga tanim niya? When the gardener, when the farmer is pruning his plants. God is most closest to us. It is the sweetest moment on the time of molding and pruning. And so when God prunes us, you have to lose whatever you need to lose. When God molds us, you need to embrace the molding. Totoo lang, hindi naman yung taong kumakausap sa'yo o yung nagsisermon sa'yo, yung nakikinabang o nalulugi. Sino? Tayo rin naman. So when you encounter God in those times, just admit it and praise God, you have again encountered God. Sabihin ko sa inyo, it's not going to be once lang na may kailangan ayusin ng Diyos. Hanggang kailan tayo ayusin ng Diyos? Ha? Hanggang kailan? Ay, Tabanjo, hanggang mag-goodbye. Philippians chapter 1 verse 6. He who began a good work in you will continue to perform it until the coming of Jesus Christ. Hanggat hindi pa bumabalik si Jesus Christ, tandaan mo may kailangan i-mold, may kailangan i-prune, may kailangan ayusin sa bawat isa sa atin. And aren't you excited na maging close ulit sa Diyos? Sabi ko sa Panginoon na isang beses, Lord, wag lang masyadong masakit ha. Medyo dandaanin mo naman ako. But that's the sweetest time. The time of molding and pruning. Talon lang ko na to. Pero yun yung problema ni Eli. Spiritual negligence, parental failure, and lack of true repentance. Okay. Now, we will close with this. Pangalawang sabi ko na yun. We'll close with this. Last point. Last sub-point. Sabi sa verse 15 na, and Samuel lay until the morning, and opened the doors of the house of the Lord. And Samuel, what siya? Yung bata pa, no? And Samuel feared to show Eli the vision. Natatakot siya na sabihin kay Eli. Talon tayo sa verse 17. Pagdating sa verse 17,
Ayan, verse 17. And he said, what is the thing that the Lord had said unto thee? Ano yung sinabi sa iyo ng Panginoon, Samuel? Sabi ni Eli, I pray thee, hide it not from me. Wag mong itago sa akin. God do so to thee, and more also, if thou hide anything from me, of all things that he had said unto thee. Wag mo akong pagtago. Sabi mo sa akin, sige. Okay lang, sabihin mo sa akin. Alam mo yung sabi sa iyo na, sige, sabihin mo yung totoo. Na sinabi yung totoo, bad trip ka. No, verse 18. Pakitext na lang ha. Ayaw talaga. Verse 18. And Samuel told him every whit. Yung sinabi ng Panginoon kay Samuel, I will cut off their lineage. I will judge their house. Ano yan? Hid nothing from him. Everything. And he said, ito yung sabi ni Eli, binanggit ko kanina, it is the Lord, let him do what seemeth him good. And so, few things. Una-una po sa lahat, confrontation is hard. Lalo na kay Samuel. Bakit? Bata si Samuel eh. Natatakot siya. Mga 6, siguro max na 12 years old. Natatakot siya sabihin ito kay Eli. Bata lang siya, takot siya sabihin ito. Bakit? Yung sasabihin niya, it's a harsh judgment. Diba? Ang daling magsabi nung, alam mo, pagpapalain ka ng Diyos. Parang kung pwede mo nang sabihin sa lahat yun eh, pagpapalain ka ng Diyos. Diba? Pero mahirap yung sabihin na, papaluin ka ng Diyos. Ang hirap sabihin nun. At ito, hindi lang basta-basta palo. Judgment yung ibibigay. It was harsh judgment. Kaya ang hirap sabihin ito kay Eli na mas matanda sa kanya. Confrontation is hard but correction is necessary. Ha? Kasi nga, again, meron ng warning kay Eli eh. Okay? And so ngayon, kailangan na si Samuel yung magsabi nun. Kasi hindi niya napakinggan for the first time. He was resigned to judgment rather than truly repentant. No? Hindi ganun ka-repentant talaga si Eli. So, kinakailangan ng si Samuel. Hindi madaan sa ibang paraan, dahil na sa palo. Ay, kuminsan ganyan lang naman eh. Gusto lang tayong kausapin ng Diyos, pero hindi tayo natin naririnig. Alright? But ito yung maganda. Alam niyo, isa sa tanong ko, bakit madali kay Eli pakinggan yung kalooban ng Diyos through Samuel? Alam niyo? Una, bata to eh. He trusted Samuel. Okay? Na dahil doon, dahil bata si Samuel, may tiwala siya kasi, bakit? Yung bata, pwedeng mas powerful yung message ng Diyos kasi walang other agendas. Ha? Minsan mahirap kasi makinig kapag yung alam mong, baka mamaya may ibang agenda yung nagsasabi sa'yo. Pero dito sa sinasabi ni Samuel, wala siyang gains. Wala siyang pakinabang na makukuha. Simply as, kailangan niyang sabihin na ito yung dapat mangyari. Nakinig si Eli. Kasi pure naman yung intention ni Samuel. No personal biases, no other ambition. And so, few things. Ito actually yung speaking the truth in love, ayun yung sa Ephesians chapter 4, yung naging theme nung last conference. Speaking the truth, even when difficult, is part of obeying God. Ay, alam niyo, sa atin kasi hindi tayo confrontational eh. Asians ata, hindi lang ata Pilipino. Siguro most ng Asians. Hindi tayo confrontational. Hanggat maaari, ayaw natin magkompronta. But, sometimes, confrontation is necessary because it can be part of your obedience sa Panginoon. Okay? As followers of Jesus, we must deliver His message faithfully even if it is uncomfortable. Kahit na medyo mahirap, alam niyo pag ginagawa yan, alam niyo kung ano nangyayari? Parang ang daming acid. Ito lang, pray ka na ng pray, kailangan mong gawin, ina-acid ka na. Pero ano mo kailangan mong gawin? Pinagpipray mo sa Panginoon, Lord, sige, gagawin natin to, samahan mo lang ako. Pero, ito kasi yung nararapat. Okay? May mga tips siya kung paano nyo gagawin yan eh, yung pag-approach. Okay, anyway. And so, spiritual maturity means accepting God's discipline humbly. Alright? Dito tayo magtatapos. Okay. Si Samuel, he was obedient to his calling. Pagdating sa verse 19, and Samuel grew. Nung na-receive niya na, he understands his job, he understands his position, he understood his position, tinik niya yung position na ito, ginamit niya yung calling niya, yung pinapatrabaho sa kanya ng Panginoon. And ang sabi niya, no, and did let none of his words fall to the ground. Okay? Pinangyari yung dapat mangyari, ginawa niya dapat yung trabahuhin. Maliban doon, na siya mismo tinake yung job, yung people kinonfirm ito.
Anong sabi doon? And all Israel, from Dan even to Beersheba, yung dulo ng promised land, knew that Samuel was established to be a prophet of the Lord. Alam ng mga tao, nauunawaan nila, nakikita nila, sa kanya talaga dumadaloy ngayon yung kalooban ng Diyos. And of course, lastly, okay, the Lord guided Samuel's calling. At alam mo na, masarap na yung calling mo, yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, kasama mo ang Panginoon. Why? And the Lord appeared again in Shiloh, kung nasaan yung tabernacle, kung nasaan yung Ark of the Covenant. For the Lord revealed Himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord. Mga kapatid, in whatever you do, kahit nasaan kayo, make sure na kasama nyo ang Diyos. It should be clear na kasama mo ang Diyos. Pag hindi mo kasama ang Diyos, ask, are you listening? Am I listening? Am I ready to obey? And so, katulad kay Samuel, when God calls you, will you answer? Tatanggalin ba natin yung mga bagay that distracts us to truly listen? May mga bagay na distraction lang sa buhay natin eh. Minsan akala natin maganda, yun pala pangit. May mga bagay na clear naman na pangit. Ayaw ng Diyos. So, are you willing to remove those distractions? Will you respond in obedience when the message is difficult? Pag mahirap yung pinapagawa sa'yo, ready ka bang gawin yung kahit na nakaka-acid, kahit na masakit, kahit na possible na masira yung relationship ninyo? And then lastly, will you trust that His calling is leading you into something greater? Samuel, Abraham, Saul, are we ready to listen? Remove the distractions, kahit na difficult, just so God can do something great in your life. So today, sana ito yung kaya nating sabihin. Speak, Lord, for your servant listens.